Ang Surigao del Sur ay isang probinsya sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Ang kabisera nito ay Tandag City. Ang Surigao del Sur ay matatagpuan sa silangang baybayin ng Mindanao at nakaharap ito sa Philippine Sea ng silangan. Noong panahon ng pre-colonial, ang rehiyon ng Surigao ay pinaninirahan ng mga Bisayan Suriganon sa mga lugar sa baybayin. Gayon din ng mga lumad grupo sa interior tulad ng Mandaya, Mansaka, Mananwa at Manobo. Matatagpuan ang Surigao del Sur sa kahabaan ng Hilagang Silangan na baybayin ng Mindanao na nakaharap sa Philippine Sea. Ito ay napapaligiran sa hilagang kanluran ng lalawigan ng Surigao del Norte, sa timog silangan ng Davao Oriental, sa kanluran at sa timog kanluran ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Matatagpuan sa kanluran ang Diwata Mountain Range na naghihiwalay sa lalawigan mula sa natitirang bahagi ng Mindanao. Sa silangan ay matatagpuan ang Philippine Sea, ang Mindanao Deep, isa sa pinakamalalim na trenches sa mundo, ay matatagpuan ilang kilometro sa silangan ng baybayin. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1938. Lugar ng Lingig, Surigao del Sur. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 na itong si Eman. Sa kanilang lugar, siya ang bukod tangi kung ikukumpara sa mga kaedad nito, dahil sa angking tangkad at labis na kalakihan ng katawan. Kapag wala itong pang-itaas, masisilayan mo dito ang batak na katawan. Animoy nagkukumpulang mga bato ang laman nito. Hindi kasi ordinaryong tao si Eman, bagamat purong tao ang kanyang ina na si Esther. Purong engkanto naman ang kanyang ama na itago natin sa pangalang si Busilak. Ito ay ang tinatawag na engkantong mahumanay. Sa labis na pagmamahal ni Busilak sa taong si Esther, ay nagawa nitong suwayin ang batas ng kanilang kaharian. Bilang kapalit ng kanyang buhay ay ang buhay ng kanyang anak na si Eman. Ipinanganak na malusog at maayos, subalit binigyan ito ng sumpa. Magtataglay ang bata ng kapangyarihang mapanira. Nasa pagkatao ni Eman ang elemento ng apoy. Noong bata pa siya, at habang lumalaki, ay hindi na mabilang ni Esther kung ilang beses silang nagpatayo at nagpalipat-lipat ng bahay. Dahil di umano, lagi itong nasusunog ni Eman. Kaya tinagurian siyang Eman San Telmo. Nang umabot na sa wastong edad si Eman, ay inilahad na ng kanyang ina ang totoo nitong pagkatao. Taliwas sa inaasahan ng ina na magiging salot sa lipunan si Eman. Bagkus, lumaki itong mabait at magalang na bata hanggang natutunan na nitong makontrol ang kakayahang taglay. Bago lumisan ang kanyang ama, ay binasbasan niya ito. Kaya nakuha ni Eman ang halos katangian
ng isang engkanto. Ilag din sa kanya ang mga masasamang elemento at kahit kapwa engkanto, lalong-lalo na ang mga engkantong dalakit nun. May mga kaibigan rin siyang antingero, manggagamot o kahit mga puting mambabarang. At ang pinakamatalik niyang kaibigan ay si Budoy, isang kababata na may tangan ng pangil ng kidlat. Kaya isipin niyo na lang kung gaano kalakas ang kanilang puwersa kapag nagsama ang dalawa sa labanan. At kung gaano kalaki si Eman, ay kabaliktaran naman si Budoy. Maliit at payat. Kung titingnan mo nga ay isang napaka-ordinaryong tao lamang. Pero sadyang napakalakas at napakabilis nitong si Budoy. Si Budoy lang din ang kaisa-isang tao maliban kay Esther ang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Eman. Nagmamay-ari ng palayan sina Eman, kaya ginugol niya dito ang buhay para palaguin at pangangalagaan ang kanilang hanap buhay. Kasangga niya rito si Budoy, kung saan bago magtakip silim ay naghahabulan pa rin sila dito. Nakagawian na nila simula pa noong mga bata pa sila. Kahit may kakayahang ganoon si Eman, iilang tao lang din ang nakakaalam tungkol sa kakayahan nito sa apoy. Karamihan ay ang mga matatanda na sa kanilang lugar. Hanggat makakaya ay tinitiis lang ni Eman ang mga taong walang magawa, kundi mamerwisyo ng iba. Minsan, habang pinaglalaroan nila ang sako na may lamang mga butil ng palay sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa rito, ay dumaan ang iilang mga binata na masama ang tingin sa kanila. Sanay na rin naman sila sa mga pang-aasar ng mga ito, kaya hinayaan na lamang nila. Tumigil ang mga binata at nagwika ito sa kanila ng, "Tingnan ninyo ang mga tukmol, kung makaasta, parang mga batang paslit, nakakaiya." Pweh, wika ni Lando at sabay nagtawanan ang mga kasama. Umupo pa ang mga ito sa pilapil upang inisinlang ang dalawang magkaibigan. Ilang saglit pa ay kumuha ng posporo si Lando upang sindihan ang tabakong nasa bibig. Akmang sisindihan na ni Lando ang dulo ng tabako, ay biglang nagliyab ang apoy sa posporo. At doon, nasilaban pati ang buhok ni Lando. Nagmadaling tumakbo si Lando upang maghanap ng tubig. Ngunit wala siyang ibang makita kundi ang tunaan ng kalabaw. Agad tumalon si Lando dito at doon isinubsob ang ulo sa maputik at amoy dumi at ihi ng kalabaw na tunaan. Kaya naman pinagtawanan siya ng mga kaibigan nito. Pasikretong tumawa naman sina Budoy at Eman at tuluyan na ring umalis sa lugar. Habang naglalakad pa uwi, ay napag-usapan nila ang darating na mahal na araw. Ayon kay Budoy, balak niyang kukunin ang mutya ng kampana. Ilang taon na rin kasi niya itong pinagmamasdan at naeengganyo siya na makuha ang taglay nito. Gayunpaman,
Tutulong si Eman sa pagkuha nito ngunit pinigilan siya ni Budoy. Nais niya itong makuha na mag-isa. Hindi nilang nagpumilit pa ang binata dahil kilala niya si Budoy. Kapag sinabi nitong kaya niya talaga. Samantala, tinanong naman siya ni Budoy kung wala ba siyang kukunin na mutya. Gaya ng dati, umiling si Eman. Para sa kanya, sapat na ang kapangyarihan na meron siya. Ilang beses na rin niya itong napatunayan sa mga naranasang labanan. Makalipas ang ilang araw, ay masaya si Eman para sa kaibigang si Budoy dahil nakuha na rin niya sa wakas ang mutya ng kampana. Ikwinento din ito ang katakot-takot na mga nilalang na nag-aabang din sa mutya. Sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman ito ang pagsubok sa araw ng pagkabuhay. Sa mismong umaga nito ay nabulabog ang baryo dahil sa balitang may nawawalang bangkay. Isa sa mga kapitbahay nila ang namatayan at inilibing bago pa ang linggo ng mahal na araw. Nais sanang dalawin ni Aling Marta ang puntod ng asawa. Laking gulat niya na buwal ang mga lupang itinambak sa kabaong ng kanyang asawa. Animoy may kumuha sa bangkay nito upang mapatunayan ay hinukay ng iilang kalalakihan ang puntod. Natagpuan nilang sira na ang kabaong at wala na doon ang bangkay ng asawa. Isa lang ang pumasok sa isipan ng mga nakasaksing taga-baryo. Isang aswang ang may gawa nito. Aswang na kung tawagin ay balbal. Ang balbal lang naman ang kilalang nangunguha ng bangkay upang kainin. Subalit ayon sa manggagamot, kung balbal ang kumuha, dapat sa gabi mismo ng libing nila kinuha ang bangkay. At isa pa, hindi nagiiwan ng bakas ang balbal kapag kumukuha ng bangkay. Pilit pa rin iyon ibinabalik sa dating itsura, ang puntod na pinagkukunan, upang hindi magdulot ng kaguluhan at magiging dahilan pa ito sa digmaan sa pagitan nila at ng mga tao. Ang karamihan sa taga-baryo ay nanindigan na ang pesting mga balbal ang kumuha sa bangkay. Kaya napagkasunduan nila na dapat may magsalitan ng pagronda sa sementeryo upang mapangalagaan ang mga namayapa na. Sa gabing mismong iyon ay nagtalaga ng iilang katao ang magsasalitan, subalit may iilan na pumalag. Hanggang saan ba ang pagroronda at baka mapahamak pa ang mga taong gagawa nito. Habang naghahanap pa ng solusyon, ay pansamantalang pagroronda muna ang gagawin. Si Eman at Budoy ay nakamasid na rin sa paligid ng sementeryo. Subalit, pati si Eman na napakalakas ng pakiramdam sa mga nilalang ng dilim ay wala man lang madama kahit amoy man lang ng isang balbal. Sa ilang gabing pagroronda ay wala talagang mahagilap na balbal ang dalawa. Kaya tumigil muna sila. Makalipas ang isang linggo, tumambad sa taga-baryo ang 4 na kalalakihang rumoronda nitong gabi.
na natagpuan na lamang kinaumagahan na wala ng buhay at may mga kagat sa leeg. At may isang puntod na naman ang tuluyang nabuwal. Napaisip na ng husto ang mga tao kung anong uri na ng nilalang ang sumasalakay at wala man lang itong bakas. Nakaramdam na rin ng inis itong si Eman dahil pakiramdam niya na paglalaroan siya. Kinagabihan mismo sa araw na iyon ay masugid niyang binaybay ang mga posibleng lugar na pagtataguan ng misteryosong nilalang. Hanggang sa makaabot siya sa gilid ng ilog. Umupo ito sa isang bato at humingi ng tulong sa kanyang ama. Ama kong busilak, bigyan niyo po ko ng kaliwanagan upang malaman at matuntun ko ang nilalang na sumasalakay ng palihim sa baryong ito. Wika dito ni Eman. Makalipas ang ilang minuto, akmang tatayo na sana ito. May nasipat siyang umiilaw sa ilalim ng ilog. Marahan itong umangat hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil isang maliit na bolang apoy ang umahon mula sa tubig. Alam ni Eman na ito ay isang santelmo. Dali niyang hinubad ang damit upang ipangbalot sa santelmo. Marahan siyang lumusong sa tubig at nang sapat na ang distansya ay agad siyang tumalon at tuluyang hinuli ang bolang apoy. Napalubog na naman siya sa ilalim ng tubig ngunit nananatili pa rin ang ilaw ng santelmo. May narinig siyang mga usal habang nakalubog sa tubig, kaya agad inilibot ang tingin sa pag-aakalang may ibang nilalang sa ilalim ng tubig. Subalit, napagtanto niya na nagmumula ang boses sa mismong utak niya. Agarang umahon ang binata at nagpunta agad sa gilid ng ilog. Ngunit patuloy pa rin niyang naririnig ang mga usal habang umiilaw pa ang santelmo at pilit kumakawala sa kanyang kamay. Sinubukan niyang bigkasin ang mga usal na kanyang naririnig. Pansin niya ang unti-unting paghina ng apoy hanggang sa tuluyan itong namatay. Sa pagbuklat niya ng damit na nakabalot dito, bumungad sa kanya ang isang bilog na mula sa kulay pula ay dahan-dahan itong naging kulay puti. Sa gabing iyon, imbes na masamang nilalang ang hinahanap, isang mutya ang natagpuan at nakuha ni Eman. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang pagpupulong ng mga antingero, manggagamot at sa may alam sa lihim na karunungan. Nagwika ang isang albularyo na si Mang Simon ng, "Sana hindi totoo ang tsorya ko tungkol sa nilalang na umaatake ng palihim dahil hindi basta-bastang kalaban ito." Ayon pa sa albularyo, isang maranhig ang pinagdududahan niya. Isang uri ng aswang na nagmula sa isang patay na tao, bumangon at maghahasik ng lagim. Hindi ito ang tipikal na aswang na pinupuntirya ang puso at atay, buntis, sanggol sa sinapupunan at dugo. Kundi isa itong aswang na
walang ibang nais kundi ang pumatay na alinsunod sa utos sa sino mang kumokontrol dito. Dahil ang aswang na ito ay walang kakayahang mag-isip. Pahirapan din ang pagpatay sa aswang na ito dahil isa na rin itong patay. At isa pang problema, walang nakakaalam kung sino at ano ang nagpapakilos sa mga maranhig. Naging palaisipan tuloy ni Eman kung papaano papatayin ang isang patay na. Nang matapos ang pagpupulong, ay nilapitan ng binata si Mang Simon. Nais niyang makipag-usap dito ng masinsinan patungkol sa sinasabi nitong uri ng aswang. Ito pa lang kasi ang unang beses na may posibleng pag-atake ng maranhig. Gayunpaman, sumama si Eman sa albularyo. Habang naglalakad, ay nag-umpisang magtanong ang binata tungkol sa maranhig. Maaring isang manggagaway ang nagpabangon sa maranhig, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Posibleng may mga tenga at mata sa paligid natin, kaya mas mabuting sa bahay ko na lang ito pag-usapan. Tugon dito ng albularyo. Matapos magtimpla ng kape ang matanda, ay nag-umpisa na ang kanilang pag-uusap. Ayon dito, sa lahat ng aswang, ang maranhig ang napakahirap kitlan ng buhay. Dahil nga sa wala na itong buhay, walang kaluluwa at hindi nakakaramdam ng sakit. Ang pinakamabisang paraan ay ang pag-agnas sa katawan nito sa pamamagitan ng apoy. Alam ni Simon ang kakayahang magmanipula ni Eman ng apoy. Subalit, hindi nito sigurado kung sasapat ba ang ordinaryong apoy upang agnasin ang katawan ng nilalang. Ito ang unang beses na makaharap si Eman. Sa sandaling ito ay marahang ipinagtapat ni Eman ang tungkol sa mutya ng San Telmo. Napangiti na lamang ang matanda dahil sa ngayon mapatotohanan na talaga ang bansag ng binata bilang si Eman San Telmo. Ibinahagi naman ni Mang Simon ang mga nalalaman niya sa mutya ng San Telmo. Kinagabihan, nagpunta si Eman sa bahay nila Budoy. Doon nagkwentuhan ang dalawa sa bakuran habang nagpapaningas ng apoy. Oh, akala ko ba hindi mo na kailangan ng mutya? Sambit dito ni Budoy. Ewan ko ba? Nasa harapan ko na kasi. Isang pambihirang pagkakataon na makakita ng San Telmo. Tugon naman ni Eman. Umabot ng 9:00 ng gabi ang kanilang pag-uusap. Kaya nagpaalam na ang binata sa kaibigan. Habang naglalakad itong si Eman, may nasisipat siyang tao na gumagapang sa lupa. Dahil madilim, inaninag niya ng gusto ang ginagawa ng tao. Patuloy lamang ito sa paggapang hanggang sa napagtanto ni Eman na kalahating katawan lang ng tao na gumagapang. Mula ulo hanggang dibdib lang pala ang katawan. Nagmasid siya sa paligid upang masiguro kung nag-iisa lamang ba ang nilalang na iyon. At nang masiguro na niya, ay patakbong nilapitan niya ang nilalang at humarap siya dito.
Pagkakita ng nilalang sa kanya, ay agad itong umangil at pilit na inaabot ng nilalang ang binata. Agad tinaga nito ang gumagapang na nilalang. Kahit putol na ang isang kamay, ay sigo pa rin ito sa pag-atake kay Eman. Nasa isip ng binata, ito na marahil ang aswang na maranhig. Gamit ang kapangyarihan mula sa sumpa ng mga engkanto, sinilaban ni Eman ang maranhig, ngunit kahit natutupok na ito ng apoy, ay sige pa rin sa pagsugod ang nilalang. Hanggang sa hinawakan ni Eman ang ulo at pilit na iniwalay ito sa katawan. Patuloy pa rin sa pag-angil ito, kaya ibinagsak niya ang nag-aapoy na ulo ng maranhig at inapakan hanggang sa nagkadurug-durug ito. Ang katawan naman na nagliliyap ay patuloy sa pagkilos at kung saan-saan nga ito nakapunta. Sinundan lang ito ni Eman at inobserbahan kung ang ibang uri ng aswang ay agarang namamatay kapag wala na itong ulo. Iba ang maranhig, hanggang sa unti-unti nang naagnas at naging abo ang katawan. Napailing na lamang ang binata sa kakaibang katangian ng aswang na iyon. Nang malapit na siya sa bahay ay nasipat naman niya ang ina na nasa balkonahe. Nakatayo ito at panay tingin sa daanan. Alam niya na hinihintay siya nito. Naku naman, itong batang ito, saan ka ba nagpupunta? Maghahating gabi na. Sambulat ni Esther. Di ba sabi ko sa'yo na huwag niyo na akong hintayin? Dapat natutulog na kayo sa mga oras na ito. Wika ni Eman na may halong paglalambing. Anak, kahit alam kong hindi ka katulad ng iba, syempre nag-aalala pa rin ako. Baka mapaano ka na lalo pat may kumagalang nilalang. Sambit ng kanyang ina. Huwag mo na isipin yon, inay. Halika na, matulog na po kayo. Marahan na sinamahan ng ina sa kwarto upang makapagpahinga na. Nang mapag-isa na ang binata sa kanyang silid, ay hindi nito maiwasan na mag-alala sa kaligtasan ng kanyang ina. Silang dalawa lang kasi ang nakatira sa bahay. Bagamat babae at ordinaryong tao lamang si Esther, ay nakikipagtuos din ito sa mga aswang. Pero hindi pwedeng baguhin ng tapang ang katotohanan na isa pa rin itong ordinaryong tao. Kinabukasan, habang nag-agahan ay kinausap ni Eman ang ina. Nais nitong doon muna tumira sa pamilya ni Bodoy. Mas maganda doon para may makakasama siya. Pumalag naman si Esther dahil nakakahiya na makitira sa iba. Kaya naman daw niyang protektahan ang sarili. Nagdiskusyon pa ang mag-ina hanggang sa sumuko na lamang si Eman. Kaya ang ginawa nito, nakiusap siya sa mga kaibigang tamawo na bantayan ang ina kapag wala siya sa bahay, lalo na tuwing gabi. Nagpunta na sa palayan si Eman upang tingnan kung maayos lang ba ang mga pananim. Habang nakaupo siya sa mga dayami, ay nakita niyang paparating si Bodoy. Kinawayan niya ito at patakbong lumapit sa kanya. Tumabi si Bodoy at batid nito ang malungkot na mukha ni Eman. Inilahad ni Eman ang tungkol sa maranhig
Subalit, nag-aalala siya sa kanyang ina. Habang nagkwekwentuhan ang magkaibigan, ay may nasipat na tao si Eman sa dulo ng palayan. Agad naman itong nagtago sa talahiban. "Buboy, sandali. May tao sa banda ron." Itinuro ang talahiban. Tumingin si Buboy at kahit wala siyang nakita, ay naniniwala siya sa kaibigan. "Baka yung mga pasaway na naman yan. Hayaan mo na." Tugon dito ni Buboy. Tumayo ang dalawa at paalis na sana sila nang makita nila si Aling Bebang na tumatakbo. Nang makalapit ito sa kanila, ay ibinalita na ang buong pamilya ni Mang Delfin ay pinatay. Agad sumugod ang dalawa sa bahay nito. Naabutan nila ang mga taong nakikiosyoso sa pangyayari. Kitang-kita ni Eman ang kalunos-lunos na sitwasyon ng buong mag-anak. Lahat ito ay may kagat sa leeg. Halata din kay Mang Delfin na nakikipaglaban ito bago mapatay. Tumunog ang ngipin ni Eman sa galit. Nagpaalam muna si Eman sa kaibigan. May kikitain lang siya. Agad nagtungo si Eman sa gubat, kung saan doon niya mahanap ang mga kaibigang engkanto na kung tawagin ay lambana. Konting description lang mga kabaryo. Ang lambana ay mga maliliit na lumilipad na nilalang na may pakpak ng tutobe o paru-paro. May kapangyarihan silang magpalit anyo, nasing laki at wangis tao. Kapag anyong tao, pansamantalang nawawala ang kanilang pakpak dahil sa taglay nilang ganda, mapababae man o lalaking lambana. Kadalasang napagkakamalang diwata ang mga lambana. Sila ay abay ng mataas na uri ng diwata. Pinakiusapan ni Eman ang mga ito na hanapin ang nilalang na nagpapalaganap ng mga maranhig sa baryo. Makalipas ang ilang araw, habang nasa likod bahay si Eman, nagbubungkal ng lupa para sa mga pananim, ay nilapitan siya ng isa sa mga lambana. Ayon dito, isang makapangyarihang manggagaway ang gumagawa ng ritual upang buhayin ang mga bangkay at tuluyang gawing maranhig. Ang pagkakakilanlan sa manggagaway na ito ay isang lalaki na may malaking pilat sa mukha. At matatagpuan mo ito sa parte ng kanluran. Hindi na nag-atubili si Eman at pinuntahan na agad ang kaibigang si Budoy. Pinaghandaan nila ang pagtungo sa kanluran upang kaharapin ang nasabing makapangyarihang manggagaway. Paniguradong nababalot ng maitim na salamangka ang paligid, kaya dapat mag-ingat sila ng maigi. Inabisuhan din niya ang kaibigan na huwag magpakampante sa nilalang na kanilang kakaharapin. Bitbit ni Budoy ang kanyang sundang habang si Emma naman ay tanging tapang sa sarili at determinasyon na matalo ang manggagaway upang matigil na ang mga pananalasa ng mga maranhig. Sa kanilang paglalakbay, patungong kanluran ay nasisipat naman ni Eman ang lalaki na nakita niya doon sa palayan. Teka, Budoy, sandali. Para yatang hindi tayo umuusad. Pakiwari ni Eman. Nako, pinaglalaroan tayo. Ano yan? Mga engkanto ba o maligno?
Tugon dito ni Budoy. Paniguradong hindi ito kagagawan ng mga engkanto. Wika ni Eman. Hanggang sa isang banda ay nagpakita ang isang matandang lalaki na may pilat sa muka. Ito na ang sinasabi ng kaibigang lambana ni Eman. Kaya naman, naghanda agad ang dalawa. Inangat ng matandang manggagaway ang kanyang tungkod. Partida. Hapon pa lang at tirik na tirik pa ang araw. Ay kayang-kaya ng matanda na tawagin ang mga maranhig upang atakihin sila. Laking gulat naman ni Budoy dahil sa hindi niya inaasahan ang mga itsura ng mga aswang na ito. Isang pulutong ng mga maranhig ang sumugod sa kanila. Pinagtataga ni Budoy at pinagsasampak naman ni Eman ang mga kalaban. Subalit tila yata hindi nauubos ang bilang ng mga maranhig. Hindi nila napansin na wala na pala ang manggagaway sa lugar. Tumakas na pala ito. Patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang dalawang magkaibigan. Bilang pangwakas, ay sinilaban ni Eman ang mga putol-putol na katawan ng mga maranhig. Sa pagbalik nila sa baryo, ay agad inabisuhan ni Eman ang mga tao. Magsipaghanda sila sa darating na pag-atake ng mga maranhig. Dahil sa pagtakas ng manggagaway, ay tiyak, babalik iyon upang gumante. Kaya naman, pinilit na talaga ni Eman na doon na muna tumira ang ina sa bahay ng kaibigan na si Budoy. Subalit, nagmamatigas pa rin talaga si Aling Esther dahil ayaw niyang iwan ang bahay at nahihiya rin siya na makatira sa iba. Anak, Eman, huwag ka nang mag-alala sa akin. Kaya kong sarili ko. Ayos lang ako dito, anak. Wika ng kanyang ina. Wala nang nagawa pa si Eman, kundi hayaan na lang ang ina sa nais nito. Nagdagdag na rin siya ng proteksyon sa bahay at nakiusap sa mga kaibigang tamawo na damihan pa ang kanilang bilang para maproteksyonan ang kanyang ina. Hanggang isang umaga, may nabalitaan na naman sila na isang pamilya na naman ang inubos ng mga maranhig. At pagsapit mismo ng gabi na araw na iyon, ay nabulabog sila dahil sa pag-atake ng napakamaraming maranhig sa isang bahagi ng baryo. Agad din na sumugod sina Budoy at Eman upang tulungan ang mga kasamahang antingero na nakikipaglaban sa mga nilalang na paulit-ulit na bubuhay. Doon ipinamalas ni Eman ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng apoy. Halos umabot din ng 4 na oras ang kanilang pakikipaglaban sa mga maranhig na paulit-ulit bumabangon at nakikipaglaban muli. Nang matapos ang labanan, ay lumapit ang isang lambana kay Eman na may napakalungkot na itsura. Tinanong niya ang kaibigang lambana kung ano ang nangyari, ngunit itinuro lang nito ang daan patungo sa kanyang bahay. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Eman. Kumakabog ang kanyang dibdib ng sobrang lakas. Hindi malaman kung ano ang sasabihin. Nakita naman siya ng kaibigang si Budoy. Kaya naman, sumunod rin ito sa kanya. At sa pagdating ni Eman sa kanilang bahay, nakita niya ang iilang tamawo na wala ng buhay.
Matapos nasilayan ang mga namatay na tamawok, ay unti-unti naman itong naglaho. Ngunit nag-iba na talaga ang pakiramdam ni Eman dahil walang ina ang sumasalubong sa kanya. Pagpanhik ni Eman sa loob ng kanilang bahay, nakita na lang niya na nakabulagta na sa sahig ang pinakamamahal niyang ina. Napaluhod na lamang si Eman sa sahig at doon bumuhos ang napakaraming luha. Ilang sandali pa, sumigaw ng malakas si Eman na puno ng paghihinagpis. Habang kinakandong ang wala ng buhay na ina, sinisi naman niya ang sarili kung bakit ito nangyari sa kanyang ina. Nakatayo lang sa pinto ang kaibigang si Budoy habang pinagmamasdan ang kawawang kaibigan at ang kalunos-lunos na dinanas ng kanyang ina. Tumayo si Eman at tumigil sa pag-iyak. Nakayuko lamang ito papalabas sa pinto. Balak sanang tapikin sa balikat ni Budoy ang kaibigan bilang pagpapakita ng pakikiramay dito, subalit nagulat na lang ang kaibigan dahil ang katawan ni Eman ay napakainit. Naglakad ang binata palabas ng bahay at nagpunta sa bakuran. Habang pinagmamasdan ni Budoy ang kaibigan, nasisipat niya na may tila bumabalot na apoy sa buong katawan ng kaibigan. Kulay pula, ngunit ilang sandali pa ang kulay pulang apoy ay nagiging kulay asul. Ang kulay asul na apoy ay ang pinakamainit na estado ng isang apoy. Nagliliyab na ang kaibigan at kahit nasa loob ito ng bahay si Budoy, ay nararamdaman niya ang init na nagmumula sa kaibigan niya. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga antingero na pinaghahabol ng napakaraming maranhig. Kasunod nito ay ang manggagaway. Nakangisi na parang demonyo ang kalaban na nakatingin sa nakayuko pa ring si Eman. Nagpatuloy ang labanan ng mga antingero laban sa mga maranhig. Tumulong na rin si Budoy sa pakikipaglaban dito. Gamit ang tangan niyang mutya ng pangil ng kidlat at sa bawat maranhig na sumusugod sa nakatayong si Eman ay agad natutupok at naaagnas. Makalipas ang ilang minuto, umangat na ang mukha ni Eman. Dumilat na rin ang kanyang mga mata. Mga matang nag-aapoy sa galit. Agad sumugod si Eman sa kalaban habang gamit naman ng manggagaway ang tungkod at nakipagbuno ito sa binata. Walang binatbat ang kalaban sa lakas at bilis ni Eman, subalit gumagamit ito ng itim na salamangka para labanan ang binata. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Isinumpang engkanto. Sambit dito ng manggagaway. Napakunot naman ang noo ni Eman kung bakit ito nasabi ng manggagaway. Kaya nagtanong siya rito. At tanging pagtawa lang ang isinagot ng kalaban. Marahang iniangat ni Eman ang kanang kamay hanggang sa may namuong bolang apoy. Nanlaki ang mga mata ng manggagaway dahil ang nakita nito ay hindi na ang sumpang apoy, kundi apoy na nagmumula na sa San Telmo. Biglang nawala si Eman at biglang lumitaw
sa harapan mismo ng manggagaway. Agad ding itinarak ni Eman ang bolang apoy sa dibdib ng kalaban. Labis itong napasigaw. Nabali ang tungkod at tuluyang tinupok ng apoy. Kasabay sa pagkawasak ng manggagaway ay ang pagkaagnas rin ng mga maranhig. Natumba rin si Eman at tila nawalan ng malay. Nang magising ito, napakataas na ng araw at mag-isa lamang siya sa kwarto, ngunit naririnig niya ang mga nag-uusap sa labas. Tumayo si Eman at nagtungo sa labas. Nagulat naman ang mga kasama sa biglang pagsulpot nito sa kanilang likuran. "Aba, gising ka na pala, Eman." Nakangiting sambit ni Budoy sabay yakap sa kaibigan. Naroon din ang mga antingero. Napangiti naman si Eman dahil kumpleto sila at ang ibig sabihin ay walang nasawi sa labanan. Pinaupo nila si Eman. Napag-alaman niya na si Budoy ang nag-aalaga habang tulog pa ito. Laking pasasalamat naman ni Eman sa kaibigan. "Hoy, hindi birong alaga ng taong hindi mo alam kung kailan magigising." Sambit dito ni Budoy. "Bakit? Ilang oras ba akong nakatulog?" Takang tanong ni Eman. Ayon sa mga kasama, 2 linggong tulog ang binata. Mabuti na lang ay sinigurado sa kanila ni Mang Simon na natutulog lang si Eman. Kung hindi, baka kung ano na ang iisipin nila. Lumipas ang ilang araw. Medyo humupa na rin ang kalungkutan ni Eman sa pagkawala ng kanyang ina. Mabuti na lang dahil may mga kaibigan siya na palagi siyang sinasamahan. Lalong-lalo na itong si Budoy. Paminsan-minsan ay sa bahay ni Eman natutulog si Budoy hanggang isang gabi. Nagising si Eman dahil naging maalinsangan ang paligid. Kahit ilang metro pa ang layo ng aswang, ay naaamoy at nararamdaman na ito ng binata. Marahan niyang ginising si Budoy na nasa tabi lamang. Agad bumangon ang kaibigan at kinuha ang itak sa ilalim ng higaan. Sumilip si Eman sa siwang. May 2 kubot ang umaaligid. Hanggang humaba na ang buhok ng isang kubot. Pumapalibot ito sa buong bahay. At nang mabalot na ng husto, ay lumapit na sa bintana ang kubot. Subalit akmang bubuksan na ang bintana, ay agad gumapang ng mabilis ang apoy sa buhok nito. Napasigaw ang kubot at tuluyang napaatras. Biglang lumabas si Eman at sinakal ang kubot hanggang sa nagliyab ang buong katawan ng binata at tuluyang natupok ang kubot. Dahil sa nasilayan, tumakas na lang ang isa pang kubot. Subalit, sinalubong ito ng sapak ni Budoy at napasubsob sa lupa ang kalaban. Tumayo ito at sumugod kay Budoy. Itinuro ni Budoy ang langit at inihampas sa kubot ang isang nagliliwanag na kidlat. At doon, sumabog ang mapangahas na aswang. Makalipas ang ilang buwan, sumapit na ang kapistahan sa bayan. Ngunit hindi nakalagpas kay Eman ang 4 na kalalakihang manlalason. Akmang susubo na sana si Budoy ng pagkain, ay sinuntok ni Eman ang hita nito. Magkatabi kasi sila sa upuan habang nasa mesa. Namilipit si Budoy sa sakit. Nang tiningnan niya si Eman ay
nakatingin ito sa katapat na kalalakihan. Agad tumayo ang mga ito. Tumayo na rin ang dalawa at sinundan ang mga kalalakihan. Mabilis ang lakad ng mga ito at nagtungo sa kakawian. Bandang 5:00 na ng hapon iyon. Nang tuluyang makapasok sa gubat ay biglang humarang si Budoy sa mga ito. Pinagtawanan pa nila ang patpati na binata. Subalit nang titigan sila ni Budoy ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mas dumilim pa ang paligid at nag-umpisang kumulog. Tumingin-tingin ang mga kalalakihan sa paligid hanggang sa may nasilayan silang mga kuryente na dumadaloy sa paligid. Napatakbo ang mga ito habang si Eman ay nakakubli lamang. Bumuo siya ng 4 na bolang apoy at agad pinasunod sa mga manlalason. Inakala ng mga ito na San Telmo ang humahabol sa kanila kaya nagpulasan ang mga ito sa iba't ibang direksyon at tuluyang nagsisisigaw. Wala namang tigil sa kakatawa ang magkaibigan sa ginawa nila sa mga ito. Nababagay lang yon sa mga demonyong katulad nila. Sambit dito ni Eman. Simula noon ay naging tagatugis na silang dalawa sa masasamang nilalang, mapatao man ito o kahit aswang pa. Subalit, may mga panaginip si Eman na laging nagpapakita ang kakaibang syudad. Napakaganda nito at napakaliwanag. Sa kanyang pagpapatuloy sa paglalakad ay nasipat niya ang isang babae na napakapamilyar sa kanya. Nakaupo ito sa isang trono at may katabing lalaki ngunit hindi niya masilayan ang pagmumukha nito hanggang sa lumingon sa kanya ang babae at ngumiti. Nagulat ang binata dahil ang babaeng iyon ay kanya palang ina. At agad na pabalikwas si Eman sa pagkakatulog. Halos ganoon na eksena ang paulit-ulit na nangyayari sa kanyang panaginip. Hanggang sa sumapit ang gapasan. Kung dati, ang ina niya ang namamahala sa mga gumagapas sa kanilang palayan, ngayon ay mag-isa na lamang si Eman. Kahit nariyan pa ang presensya ng mga kaibigan ay tila may kulang pa rin. Tulala at nakaupo lamang si Eman habang sa may nag-abot sa kanya ng tubig. Hindi mawari ni Eman kung bakit niya iyon ininom. Nawalan siya ng malay. At sa paggising niya ay nakatali na siya sa mga kawayan. May humarap sa kanyang isang matandang lalaki at nagpakilalang si Armando. "Kamusta ka na, Antingero? Maaari ko bang malaman ang tangan mo?" Wika ni Armando. Nang tingnan niya ang dibdib ay wala na ang kwintas kung saan naroon ang mutya ng San Telmo. Tumawa ang mga taong naroon hanggang sa inangat ni Armando ang kwintas ng binata. "Mutya ng San Telmo. Paano na yan? Wala na sa'yo to. Di ba apoy ang kapangyarihan nito? Apoy na pumaslang sa kapatid ko." Sambit dito ni Armando. Nalaman ni Eman ang katotohanan sa inilahad ni Armando. Magkapatid pala sila ng manggagaway na minsan niyang tinalo. Ngayon ay ang oras ng paghihiganti. Si Armando mismo ang nagbuhos ng langis sa mga tangkay ng kahoy na pinatungan ni Eman. Hindi malaman ni Eman kung bakit hindi niya kayang wasakin ang baging na
nakatali sa kanyang mga kamay. Balak din ni Armando na sunugin si Eman ng buhay. Sa wakas, may paghihigante ko na rin ang aking kapatid. Ipapalasap ko sa iyo ang ginawa mo sa kanya. Tugon dito ni Armando. Hanggang sa sinilaban na nito ang mga tangkay at agarang gumapang ang apoy sa paanan ni Eman. Subalit, imbis na magsisisigaw si Eman, ngumisi lamang ito at nagwika ng, "Alam mo ba kung anong bansag sa akin? Eman San Telmo." Nanlaki ang mga mata sa mga nakasaksi, lalong-lalo na si Armando. Dahil sa nasunog na ang baging ay nakakalas na sa pagkakatali si Eman. Tumayo ito ng tuwid at sa isang hampas ng kanyang kamay ay lumipat ang apoy sa mga tao maliban kay Armando. Habang hindi makagalaw si Armando, ay inilahad nito ang sumpa na ibinigay sa kanya ng mga engkanto. Ang sumpa ng apoy. Bumaba si Eman at lumapit kay Armando. Hinawakan nito ang ulo at sabay silang nagliyab ni Armando. Sumigaw sa sakit ang matanda ngunit hindi binitawan ni Eman si Armando hanggang sa tuluyang natupok ng apoy. Gayon din ang nangyari sa mga alipores ng matanda. Iniwan ni Eman ang lugar na natutupok sa apoy, pati ang malalaking bahay nito. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang pagmamahalan ay wala talaga sa uri o lahi ng isang tao. Ipinapakita rin dito na wala sa pagiging magkadugo ang pamilya. Matatagpuan mo ito sa mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo. Kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento. Naway may napulot kayong aral sa kwento ni Eman. Okay, so ayun, grabe no. So medyo, paano ko ba explain, bitin ba? Hindi naman no. Pero ang nangyari kasi, ito nga pala yung kahapon. Kahapon kasi nag-upload kami. Hindi ko alam, parang may problema yung audio kaya pre-nibate ko muna. Pero parang ngayon medyo paos yung boses no sa unang part. Ewan ko lang. Kayo decide kayo kabaryo kung okay sa inyo. Sorry. Hindi ko alam kung mic na talaga yung problema o yung mismong wire na naman, no? Pero at least nailahad natin ng maayos, no? Pero tingnan nyo ito based lang to sa kwento ni Eman San Telmo. Grabe, no? May mutya pala talaga ng San Telmo tapos nahanay ito sa kanan, no? It means nasa hanay ng mabuti. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman. Alam kong may San Telmo, pero hindi ko alam na may mutya pa pala to. Saka grabe yung nangyari dun sa yung maranhig, no? Grabe talaga, lalo na kung manggagaway ang nagkokontrol, no? Feeling ko malakas tong manggagaway na to, kaya lang hindi siya umubra kay Eman kasi feeling ko kung hindi rin namatay yung nanay ni Eman, baka natalo to sila ni Budoy, no? Para sa akin ang nangyari kasi, yun nga lang, nakakalungkot, namatay yung nanay niya, pero dahil doon lumabas yung tunay na kapangyarihan ng katawan ni Eman, no? Yung apoy sa katawan niya, no? Grabe yun, talagang alam mo yung pangwasakan talaga, no? Isipin nyo. Kasi ultimo yung ibang mga aswang wala nang ginagawa sa kanya. Kumbaga, yung kubot, wala na kasi nga maranhig na to. Kung ibig sabihin, kahit gabunan ka pa ng kung anong klaseng bangkilan ka ba, feeling ko hindi ka ubra dito kay Eman kasi nga
maranhig na to wala ng buhay. Hindi na nasasaktan, isipin nyo. No, so, grabe tong kwento na to. Para sa akin, ang rate ko rito is 10 out of 10 talaga. Yun nga lang, medyo nakakalungkot kasi namatay yung nanay ni Eman. No? Yun lang, medyo kinilabutan ako ron. No? Nung nabasa ko yun, lumapit sa kanya yung lambana, tas malungkot nyo. Ayun, sabi ko, ay, siguro namatay talaga to. Ayun nga, hindi ako nagkamali. No? Tas yun yung huli, si Armando, yung utol nung namatay na manggagaway. Hindi naman diniscuss kung anong uri ito. No? Pero walang ginawa kasi nga, wala, pinatay lang siya hindi niya alam na apoy pala ang kapangyarihan nito ni Eman, no? So, useless yung ginawa niya. Kung tinaga niya lang siguro o sinaksak, pwede pa, di ba? Pero wala eh. Hindi niya alam. So, pagkakamali niya yun. Saka para sa akin, okay na yun, di ba? Ayoko naman mamatay itong si Eman. Namatay na yung nanay niya, di ba? So, ayun. Yung shoutout ko kasi nandun kahapon sa in-upload, pero siguro yung shoutout ko ulit next upload natin mga kabaryo. So, hintayin nyo na lang muna. Nga pala, yung upload natin sa Kwentong Baryo 2.0, alternate pa rin tayo ron. Dito daily pa rin, no? So, sa ngayon yun lang muna. Comment pa rin kayo kasi nababasa ko naman yan at hindi ko lang masyado ma-react kasi nga, alam nyo na. Pero nababasa ko yan. Comment lang kayo, hashtag pa rin. Kwentong Baryo tapos Kwentong Baryo 2.0. So, yun. Kayo nang bahala mga kabaryo. Muli, ako to. Si Kwentong Baryo to, no? Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.